Matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Opong sa maraming bahagi ng bansa. Sa bawat hampas ng malalakas na hangin at pagbuhos ng walang tigil na ulan, libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan, kabuhayan, at mahal sa buhay. Habang patuloy na nararanasan ang hagupit nito, ang tanong ng marami, gaano pa kalala ang idudulot ng bagyong ito, bago ito tuluyang makalabas ng bansa? Unang naglandfall si Bagyong Opong sa bayan ng Oras, Eastern Samar. Kasunod nito, dinaanan nito ang Masbate at Mindoro, na nagdulot ng matinding pagbaha, pagguho ng lupa, at pagkasira ng mga kabahayan. Sa Bicol Region, kumpirmado na ang 4 na nasawi, 3 sa Masbate at 1 sa Camarines Norte. Sa Panay Island, isang mapanganib na mudslide ang naiulat sa National Highway, dahilan para mahinto ang biyahe at ma-stranded ang maraming motorista. Sa kasalukuyan, tinatayang umabot na sa 400,000 katao ang naapektuhan at napilitang lumikas. Sa Eastern at Northern Samar lamang, mahigit 73,000 evacuees ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Suspendido ang klase at ilang operasyon ng gobyerno sa mga probinsya ng Sorsogon, Masbate, at ilang bahagi ng Samar dahil sa tindi ng pinsala. Maraming lugar ang nawalan ng kuryente at komunikasyon, dahilan para mahirapan ang mga rescuers na makipag-ugnayan sa mga nasalanta. Ngayon, nasa Mindoro Strait na ang sentro ng bagyo. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 110 km/h malapit sa gitna at may bugso na hanggang 150 km/h. Patuloy itong kumikilos sa direksyong Kanluran-Hilagang-Kanluran sa bilis na 35 km/h. May lawak ang bagyo na umaabot ng 440 km mula sa gitna, dahilan para madama ang malalakas na hangin at ulan kahit sa mga lugar na hindi direktang tinatamaan ng mata ng bagyo. Nakataas na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Occidental Mindoro at Calamian Islands. Nangangahulugan ito ng storm force winds na may matinding banta sa buhay at ari-arian. Nakataas naman ang Signal number 2 sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, ilang bahagi ng Romblon, Cuyo Islands, at ilang bayan sa Northern Palawan. Sa mas malawak na lugar kabilang ang Metro Manila, Laguna, Quezon, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, at ilang probinsya sa Visayas, nakataas ang Signal number 1 na nangangahulugang posibleng makaranas ng malalakas na hangin at ulan. Bukod sa hangin, storm surge o daluyong ang isa pang malaking banta. Posibleng umabot sa 1 hanggang 3 metro ang taas ng tubig sa mga coastal areas ng Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Masbate, Aklan, at Antique. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag sa mga lugar na apektado dahil sa inaasahang taas ng alon na maaaring umabot ng hanggang 9 metro sa Occidental Mindoro, 6 metro sa Batangas at Oriental Mindoro, at 4.5 metro sa ibang bahagi ng Visayas at Luzon. Dahil dito, nananawagan ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Ang mga nakatira sa mga mababang lugar at malapit sa baybayin ay pinapayuhang agad lumikas upang maiwasan ang trahedya. Pinaalalahanan din ang mga mangingisda at iba pang mangangalakal na huwag nang pumalaot dahil sa napakapanganib na kondisyon sa dagat. Inaasahan na sa gabi ay tutuloy si Opong patungong West Philippine Sea at posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Ngunit bago ito makaalis, inaasahan pa rin ang matinding ulan, malalakas na hangin, at posibleng pagtaas ng tubig sa iba't ibang lugar. May posibilidad din na muling lumakas ito at maging isang ganap na bagyo habang nasa karagatan. Habang patuloy ang paggalaw ng bagyo, hindi dapat magpakampante ang publiko. Ayon sa Pag-asa, maaaring may mga lugar na makararanas pa rin ng matinding pinsala, kahit hindi direkta sa landfall area. Patuloy na binabantayan ang galaw nito, at ang epekto ng pinalakas na habagat, na maaaring magdala ng malalakas na hangin at pag-ulan sa Luzon at Visayas, kahit walang nakataas na wind signal.
Ang hagupit ni Bagyong Opong ay muling nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang kahandaan at mabilis na pagtugon sa sakuna. Sa kabila ng pinsala at pagkawala ng mga buhay, nananawagan ang mga otoridad at rescue teams sa bawat isa na makipagtulungan at manatiling ligtas. Sa mga oras na ito, mahalagang manatiling mapagmatsyag at makinig sa mga opisyal na anunsyo upang maiwasan ang mas malalang trahedya habang patuloy na nararanasan ang bagsik ni Bagyong Opong.